Ilonggo. It's a beautiful Friday morning. End of the work week na naman sa ilan po para sa atin. Pero ang mga trending na balita, hindi matatapos yan. At kasama pa nga rin natin ang ating morning chikahan at kulitan ng ating guest co-host, our proud Bisaya Queen, Inday Fatima. Umabot tayo ng Friday! Thank you for your pop-up. Oo nga, parang kung Christmas tree. Oh, guys, saan nabibili yung waistline na ganyan? Pray-pray na lang. Jensan. Jensan. Sa Jensan. Dahil, pati mo masunod ka Jensan. Yes, maimbunta doon sa mga Bisaya, talang mga Ilonggo dira sa Luzon, Visayas ug Mindanao ta namahaw na mo ug nag-prepare na mo sa inyong breakfast. Ikaw din, Maui. Bati ka din, Maui. Bati ka din. Good morning sa aking mga Tikim Squad! Hello! Katulang kayo, hindi ko lang kayo pakakainin today. Wait kayo sa Monday. Mamaya daw susundan ka ng Tikim Squad na dapat kasama mo today. Bakit gutom kami today? Diet sila ngayon. Ganda mo, ha? Tingnan mo, mom of three yan. Guys, thank you, Mama. Tingnan mo ka, Para ha? maiba yung itsura natin sa everyday na naka-t-shirt tayo. Bumabawi tayo pag Friday. Which, alam mo, beautiful just the same. Thank you. Ang tanong, saan yung mga pagkain? Sa on the go? Nasaan na? Ay, wow. Nasaan na? At sa'yo to galing, ha? Alam ko nagda-diet. Hindi! Basta on the go, maganda, masasarap yung Direct pagkain. palipat po ng upuan, may namin-pressure dito sa Ako, Andre, ingat ka. Baka mamaya, ano ka na dyan sa dulo ng Doon ka na. Oo, baka yung Kaya simulan na natin ang Simulan na araw na natin. itong officially na eto na nga po ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na Anong latest? Ito, maganda to ha. Pinalitan namin kagabi sa play-by-play. Una sa ating listahan, mga kapatid. Age is just a number. Bakit kamo? Yan po ang pinatunayan ng isa sa mga OG natin na billiards champ sa bansa sa kabilangan ng edad na 61 years old. Abay, palong-palo pa rin po ang pagsago ni Francisco Django Bustamante nang talunin niya ang world number 1 na si Fedor Gorst sa score na 10-9. Tinalo ng billiards legend ang kalaban sa ikalawang round ng Philippine Pool Open Championship Day 3. Iba talaga. Mga Django. What is Django and si Efren Efren. Bata na pag umingiti sila, parang ang saya-saya Diba? nila. No? Well, happy lang sila sa ginagawa nila. Oh, Enjoy lang. pati happy sila na kahit ilang henerasyon na, kahit sino pa mga batang kalaban Walang nila, makatalo walang eh, makatalo sa atin. Di ba Diba? tawag dyan, you've been schooled? Oo. totoo Pati yan. sina bata, sina Django, sa mga kanto-kanto lang naglalaro nagsimula yan. Sa Tarlac. Taga-Tarlac yan si Django. Which, Bustamante. alam mo, points me to the point na tayong mga Pilipino, yung mga skills natin, sa kanto talaga natin natututunan. Yung pagkanta, videoke, basketball, di ba? O, pa-billiards, ano pa? Pagmamarites. Ay, pati mga pageant din. Yung mga, di ba? Yung mga baranggayan. SK. Oh, yeah. Oo, mga testa-testa, totoo yun. Kung gumawa man sila ng pakompetisyon pati yung palak sa mga tumbang preso, panalo Panalo tayo. tayo. Pero good job kay kay Tatay Django, Django. Tatay Django. 61 years Yung old. senior na tinalo niya yung Wait, number so one. ibig sabihin yung mata niya maayos pa? Mukha. Diba, no? Kasi tignan mo, hindi siya nakasalamin. Si Wala naman Efren pag- Bata basta nga, pag kahit wala humawak nang yan ng ano eh. Ano, kahit walang Wala ano. nang ipin, di ba? Talagang Ba't kailangan ba yung ipin sa pagbibili? kahit isa mo kasi yung eyesight eh. Kahit nga yung mga, kasi yung mga matatanda, kahit di ba, kahit mahina. Alam mo, Oh. Sir Efren Bata is watching at the moment at ang sabi niya sa'yo, Andre, konting-konti na lang. Uy, malayo pa! Okay pa tayo, pa Efren. Alam mo na, idol kita. Sabi niya, Boss Andre, Malapit, yung malayo pa. pagsaludo. 20 years to senior pa tayo. Easy. Oh, mataas daw sasaludo si... Uy, easy. Sabi niya, kita-kit sa finals, Andre! Kita-kit sa final, sabi ni Django pati ni Efren. Habol ka raw, Okay, habol ka raw. okay. Okay, ito pa ha, isa pang top story sa online world. Okay, ito na naman. Talagang hindi tayo mabubong ang week natin mo walang beauty Beauty queen queen na story, entry. ah. Slay Queen! Handang-handa na nga si Miss Universe Philippines Atisa Manalo para sa the most beautiful day in the universe. Kahapon, nagpa-wow ang ating pambato sa kanyang send-off party bago siya lumaban sa Thailand next month. Full support naman ang former Miss Universe Philippines Queens na sina Lia Ramos, Ara Arida at Shamsi Supsup Lee. Present din dyan ang mother at sister ni Atisa. Ayan.
At ang much anticipated look at long gown ni Atisa ay gawa raw ng nag-iisang Mac Tumang. Susubukan ni Atisa na masungkit ang ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe na gaganapin sa November 21. Kaya Atisa dito sa atin. Si Atisa. Ang ganda-ganda ni Atisa, no? Ang ganda ng face niya. Barb. Tapos Mukhang did you see manika. her mom? Ay, no, hindi ko nakita. Super magkamukha sila. Siya yung nandun sa kanan, tapos she was speaking kasi napanood ko to eh. Tapos sabi ko, ang kaganda naman nila. Oh. Tapos alam ko, nagbe-beauty queen din yung sister ba? Opo, yes, oo, sa Quezon. Diba? So lahat sila, lahi ng magaganda. Ayun yung mama niya. Yeah, Oh, there you go, wow. diba? Beautiful family. It really Kapatid looks lang eh. like her. Oo. Diba? Hinubog. Ate lang. Hinubog sa nanay. Ganda. And I think what I love about Atisa is that she's very sure about herself. Yung parang alam na alam niya kung ano yung Very confident. pinanggagalingan niya, ano yung what she stands for. So we love a queen like that. Of Good course. luck, And I Atisa. remember when she visited here, yung aura niya, Iba. diba? Ganda ng vibe niya eh, diba? So, congratulations na agad kasi I'm sure magpe-place yan Siyempre sa may beauty mananalo queen yan. din tayo. Tsaka Mama Dims, ang sad lang dahil maraming nagbabash online kay Atisa, talaga? sa look niya, sa damit. Pero I think it's the best way na suportahan na lang. Anong sinasabi nila? Siguro yung sa outfit, sa styling, ganyan talaga? kailangan Well, you i-improve. cannot please Wala. everybody Yun naman nga, talaga yung eh. problema na parang she's there na to represent the Philippines, ginagawa niya yung best niya, pero ayun may nagbabash. Pero Alam mo, she's sad. malungkot na, di ba yan tinatawag nilang crab mentality? Yes. Yan? Oo, totoo yan. Basta Supportahan tayo lang masyado natin. na Basta maraming Pinoy, talangka sa supportahan Pilipinas. natin. Oo. Tama, supportan na lang po natin. si Kainin na Atisa. lang natin yun. Good luck, Atisa. Good luck, good luck. Okay, heto pa. Isa naman pong nakaka-excite na balita. Ang aking OG baby dragon, Andrea Brillantes. Ganap na kapatid star na. Formal na nga po siyang pumirma ng kontrata sa MQuest Ventures kahapon, October 23. Kaabang-abang naman ang mga proyektong nakatalaga dito sa kanya sa Kapatid Network. Ang iba pa pong mga detalye aabangan sa Frontline sa umaga. That's my baby dragon. Excited Yeah. kami. Parang this is a different season for her na, no? Parang ibang-iba na yung itsura niya ngayon. Mas Very mature matured na na rin. siya, sophisticated na siya. I will tell you, even then, when she was a young girl, sobrang husay ng umarte nito. Minsan kasi, madali nating ma-judge ang isang tao dahil ang ganda niya. So, feeling mo, mas madali para sa kanyang makuha yung mga proyekto Tama. dahil maganda yung package siya. Pero nakakalimutan natin, napakahusay na artista Artista. ni Andrea. Oo, and we've seen her act in the flesh, di ba? You recreated some of your scenes before na talagang kinilabutan lahat ng nasa studio, Mama. I'm so excited for her. Nag-CEO era siya, nagkaroon siya ng sarili niyang makeup brand. Yes. Ngayon naman, she's in an era na she's also developing, nandoon siya sa punto ng kanyang buhay na nag-explore siya kung ano pa yung kaya niyang ibigay bilang isang artista. At tama yun din, sa aabangan natin yung mga proyekto ni Andrea Oo, at Brillantes malay sa natin, Kapatid Network. magkasama ko. Oo. Malay natin. Yun talaga aabangan namin lahat, Mama, yung makita kayo ulit ni Andrea. Alam mo sa ba, isang pag eksena. nagkakasama kami ni Andrea, ay magic. Oh. Totoo Yes, yun. talaga. Yung, Yes. yung show namin before na kadenang ginto, parang 2.5 taon kaming magkasama. Kung magalit Nagbabangayan lang kami nun. Oo. Wala na kami ginagawa doon. Hindi. Nag-aaway lang kami. I think iba yung on-screen chemistry yung dalawa eh. Yung kahit ano pa yung role na ano. Kaya abangan po natin yan. Pati kudos sa MQuest Ventures ha. Dahil sunod-sunod ang pag-welcome ng ating mga bagong kapatid, mga malalaking mga stars. Abangan nyo po yan. Oras natin, 5:39 ngayong Biyernes. At matapos nga po ang ilang trending update na yan. Heto na ang ilang pampabuena mano namin sa inyo mga kapatid ngayong umaga. International Criminal Court o ICC binasura ang hamon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng korte sa kaso. Pagdarasal, pangunahing panlaban sa stress ng mga Pinoy ayon sa survey. At sa showbiz, Dylan Menor, bibida sa Bagyo music video ng Cup of Joe. Sa mga mamimili pa lang, sila Laila, maagang lumaga sa farmer's market para silipin ang bentahan ng mga kamote, patatas at iba pang root crops. Abangan yan mamaya-maya lang. Ang ating naman pong Friday Jamming, mas pasasayahin pa natin kasama ang rising indie artist na A&A. Tugtugan tayo ngayong Biyernes ng umaga, live na live.
5:40 na po. Good morning mga kapatid. Ito na mga mainit na balita sa Frontline sa umaga. Matutuloy na po ang pre-trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber, binasura nito ang hamon ng kampo ni Duterte kaugnay ng jurisdiksyon ng korte sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Paliwanag nila, sinimulan daw ng ICC prosecutor ang preliminary examination noong February 2018. Ilang linggo matapos niya, nagdesisyon ng Pilipinas na kumalas sa Rome Statute. Ibig sabihin po niya, ayaw na ng bansa na maging kasapi ng ICC. Pero may jurisdiction daw ang korte sa mga kaso noong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Kinukonsidera rin daw ng pre-trial chamber na may koneksyon ang pagbitiw ng Pilipinas sa ICC sa pagbubukas nila ng investigasyon sa war on drugs. Sa ngayon, wala pang petsa para sa confirmation of charges hearing sa kaso ni Duterte habang iniintay pa ang resolusyon sa pagiging fit to stand trial ng dating Pangulo. Hihilingin dapat ni Ombudsman Boying Remulla na sibakin si Senator Joel Villanueva alinsunod sa isang dismissal order noong 2016. Pero hindi na mangyayari yan dahil sekreto raw na binasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang kaso ni Villanueva kaugnay ng pork barrel scam. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na hihilingin niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong 2016. Pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa raw mismo ang maghahatid ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva. Harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasura ni nooy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. Inilabas niya rin ang clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasibak kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Paglilinaw din ni Remulla, hindi ito panghaharas kay Villanueva. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, dapat magpaliwanag kung sino man ang bumaliktad sa desisyon sa kaso. Was right for the ombudsman, the present one, to revive it kasi hindi naman nagre-prescribe yan eh. And to hold people accountable, they have to explain bakit hindi nila ito naksyonan. Whoever reversed then Ombudsman Conchita Carpio Morales should also be held accountable and explain. Senate should also explain bakit inupuan nila yung rekomendasyon nila. Sasalang ang Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado, personal na haharap dyan si Remulla pero hindi niya raw kakausapin si Villanueva. Wala pang bagong pahayag si Villanueva tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ipapa-background check ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kanyang mga undersecretary at assistant secretary para sa transparency. Parte pa rin yan ng direktiba ng Malacanang kay Dizon na linisin ang ahensya
makikipagtulungan ng DPWH sa NBI at pribadong sektor para busisin ang background ng 14 na opisyal. Sa gitna ito ng kontrobersiya sa mga anomalyang flood control projects. Nilinaw naman ni Dizon na short circuit ang dahilan ng sunog sa kanilang opisina sa Quezon City. Sa kabila po ito ng mga haka-haka na sinadya ang sunog para mawala ang mga ebidensya. This also corrects the initial information na may computer na sumabog and all of that. So according to the BFP, nanggaling sa kisame yung short nung electrical wires. Sa pagbabalik po ng Frontline sa umaga, magkapatid na kongresistang Eric at Edvic Yap pinangalanang Persons of Interest of Flood Control Project sa La Union. Higit 5 bilyong pisong asset ang mga dinadawit sa flood control scandal, pinafreeze ng AMLAC. At Dylan Minor bibida sa Baguio music video ng Cup of Joe. Marami pa tayong baon para sa mas siksik na umaga. Tutok lang sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Maayong buntag sa mga kapatid natin Bisaya. Oras natin, 11 minutes before 6 in the morning. Ngayong Biyernes, sa Frontline sa umaga, itinuturing po na person of interest sa fully paid pero hindi natapos na flood control project si Congressman Eric Yap. Dalawang kongresista rin ang dinadawit sa katiwalian. Nasa Frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Sinampahan na na reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inirereklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan na Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves. Nagsilbering dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. So there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga Diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng mga kongresista. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa umanong magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Ang mga impormasyong yan makakatulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pero napurnada ang ICI hearing para sa susunod na linggo. Na-target pa naman sanang i-live stream sa unang pagkakataon. Hindi kasi makakarating si ICI member Rogelio Singson. Bukod dyan, pinaplansya rin ang guidelines sa pag-live stream ng pagdinig. And we are pushing to live stream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Sa ngayon, nagsimula na rin ang PNP sa pagde-deploy ng unit sa pagtulong sa ICI nang sa gayon ay matunton ang mga ghost project. Na importante po yung mga geodetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga governments
para po malocate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Aabot sa 5.2 billion pesos na halaga ng assets sa mga iniuugnay sa flood control scandal ang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, sakop nito ang pera sa halos 2,000 bank accounts pati iba't ibang ari-arian. Hindi pinangalanan ng AMLAC kung kanino ang mga na-freeze na assets pero kasama raw rito ang ilang dating opisyal ng DPWH, contractors at kanilang mga kasabwat. Inaasahan ng AMLAC na madadagdagan pa ang mga mapi-freeze na ari-arian ng mga may koneksyon sa maanumalyang proyekto. Ito naman mga kapatid, iba pong balita, paano mo nilalabanan ng stress? Ganyan din ang tanong sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Number 1 po na panlaban sa stress ay ang pagdarasan. 16% ng mga Pinoy ay ganyan. 14% naman po ang nagpapahinga o dinadaan sa tulog ang stress. Habang 11% ang gumagala na lang. Meron din nagpapakabisi o at may deadma sa problema. Sinagawa ang survey noong September 24 hanggang 30 na may 1,500 na respondents. Humina na at bumalik sa pagiging low-pressure area ang binabantayang bagyo ngayong Salome. Alamin natin ang pinakahuling update riyan at kung ano ang posibleng apekto nito sa mga sumusunod na oras. Kasama natin ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Good morning, Inday, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Biyernes. Tuluyan na nga nalusaw o humina itong binabantayan nating bagyong Salome at yan po ay isang low pressure area na lamang na huling namataan ng Pag-asa sa line around 270 kilometers west ng Lawag, Ilocos Norte. Unti-unti na rin po yung humihina at lumalayo sa ating bansa at nababawasan na po ang epekto niyan. Ito pong dating bagyong Salome o yung ating low pressure area ay humina dahil sa interaksyon ng ating northeasterly wind flow na kung saan yan din po ang nagpapasubsub dito o nagpapababa. Sa kasalukuyan, ito pong ating easterlies ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa at yung ating intertropical convergence zone naman ang nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, wala pa naman tayong inaasahang posibleng panibagong sumunod dito sa dating bagyong Salome. Dahil po sa ating intertropical convergence zone, asahan po natin na magiging maulap ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao at posible po yung ating mga thunderstorms. Mag-extend pa yan sa BARMM, maging dyan po sa Sultan Kudarat, South Cotabato, kasama na po dyan ang Zamboanga Peninsula. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng pag-ulan na yan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Nag-extend din ang epekto ng ating intertropical convergence zone dito po sa Negros Island region o sa ibabang bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Palawan. So minsan nagpapakita naman po ang ating araw, pero mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan at thunderstorms. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Visayas, pero posible po yung ating mga isolated na pag-ulan at thunderstorms. Dito po sa bandang Camarines Norte, Quezon, kasama na po dyan ang Aurora, mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan dyan. Dulot naman ang ating tinatawag na easterlies. Although minsan nga, sumisili po yung ating araw, mas marami po tayong natatanggap na pag-ulan. May mga pag-ulan tayo ngayong umaga, dito po sa ilang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Aurora, maging dito sa Metro Manila, pero ito po ay mga passing showers lamang po. Asahan din po natin na magpapakita naman din po yung ating araw. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, pero posible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Dito nga sa Metro Manila, may mga pag-ulan tayo ngayong umaga, pero yan po ay mga dumadaang pag-ulan lamang. Makakasan naman po tayo ng pagsikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali. Pero again, pagsapit po ng hapon, mas nagiging maulap po ang ating panahon. At meron pa rin tayong mga posibleng afternoon showers at thunderstorms. Kaya sa malalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kanina ng 5:49 ng umaga at muli po yan lulubog mamaya 5:31 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong Biyernes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin. Lagi may panahon para sa'yo. Attention, Joas! May paparating na bagyo, ang Cup of Joe. Magkakaroon na nga po ng music video ang kanta nilang Bagyo. Sa pasilip, mapapanood ang harana pop heartthrob na si Dylan Menor. Makikita rin may tumatapik na mysterious woman sa likod ni Dylan.
habang nasa kwarto na parang binagyo sa sobrang gulo. Parang problemado ang bida ng music video. Abangan yan mamaya ang MV 8 p.m. Heto ang isa pa nating aabangan, ang certified at bagong kapatid na si Andrea Brillantes. Target niya raw bumida sa isang pangmalakasang pelikula. Nasa front na ng balitang yan si MJ Marfori. Ang isa sa pinakamakina na Gen Z superstars, isa na ring kapatid. Opisyal nang pumirma si Andrea Brillantes ng kontrata sa MQuest Ventures. Present dyan syempre si MQuest Ventures Chairman Manny V. Pangilinan, President and CEO Jane J. Basas, FVP and Head for Channels and Content Management Shena Ulaso, MQAA Head Jeff Remigio, at Powerhouse Showbiz Manager Shirley Kuan. Glowing fresh from her Morocco trip si Blythe. Pero chika niya sa News 5, ready na siya sumabak agad sa trabaho. Ang bet daw ni Andrea ay gumawa ng mga pelikulang tatatak sa kanyang fans at mga Pinoy. Not a lot of people know this, pero wala pa talaga akong like lead films. Lagi ako yung kapatid or like anak or dito ako actually nag-start, extra lang ako. As in talagang tumatakbo lang ako, di ako kita sa background. So ngayon, I'm really excited na mas mag-explore. Bagong ira sa career at talagang minahal daw ni Andrea ang role niya as Fatima sa Batang Quiapo. Kaya gusto niya raw ipagpatuloy ang gantong genre sa mga susunod pa niyang proyekto. May potential ako maging action star joke. So, action, siguro romance, drama, lahat. Kung ano ang ma-offer sa akin. Kasi I really wanna explore sa films. This year din sisimula ng production ng unang pelikula ni Andrea with MQuest Ventures. Kung ano yan, yan ang aabangan natin soon. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Sa mga kapatid dating may lakad this Friday, heto po ang latest update mula kay Traffic Tito Mondi Lopez na nasa Valenzuela Gateway Complex ngayong umaga. Tito Mondi, kumusta ang ating mga biyahe dyan? Yes, Maui David! Maui David! Good morning! Team Commute! Kaway-kaway sabay! Di ba? Isa ba? Yeah, next Friday! Talk natin! 1, 2. Okay, yes. Thank you very much. Nandito na tayo sa Valenzuela. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito na. Ito, makita nyo ito yung sakayin natin. Ups, ito, LRT Monumento. Ang pamasahe dito ay 28 pesos. Siyempre, may discount 22. Ang opening nito ay 4:30 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Minsan lumalagpas 8:30. Kaya ito na naman. Ating mga konduktora. Magaganda ang ating mga konduktora. Ma'am, ito na. Batiin na kita. Good morning po, Monty po. Good morning din po. Baka may gusto po kayong batiin. Babatiin ko yung mama ko na masipag. Ingat kayo palagi. Tsaka yung ate ko na si Erica, si Yumi. Okay. Mahal ko kayo. Ganda ng tattoo, di ba? Very good. Ay, salamat po. Ayan, ito ma'am. Kumusta? Bati po ulit kayo. Thank you. Hi, good morning. Okay, very good. Ito naman, silipin natin. Pwede ka tayo umakit? Silipin natin. Solve kayo naman. Silipin lang natin. Ma'am, sino konduktora dito? Yung babae. Power ka ba dyan? Ay, nakapunta. Bakit? Ikaw, Pwede ako. ito ba ba? Papasok tayo? Napasok? Ito si driver. Ito si driver. Sir ba ba? Dito ka? Baka papasok natin. Dito ka? Asa ka? Ito. Sarado. Ayan, sarado. Ayan, sir. Hi, sir. Good morning. Ayan, sir, good morning po. From Good Morning Kapatid. Ayan. Dito? Ang bus mo? Tara, pasok tayo. Asa yung driver mo? Wala. Ito, hanapin natin. Asa yung driver? Pasok. Dito. Sir, papasokin niyo kami. Papasok. Ano pangalan ni Kuya Driver? Eric. At Eric, eto na, pasok tayo. Hindi lang ako. Hindi abot, o ikaw na, dahil di tayo abot. Sir, labas tayo, sir. Ayan, sir. Pinabas. Gano'n kayo katagal nakapartner ni Sir Eric? Hindi, ano lang yan, mga minutes lang, 10 minutes. Minutes lang? Kasi madali pabilis na mamapuno yung bus. Okay, nag-almusal lang kayong Sir Eric, di ba? Hindi po. O dahil dyan, sir. Ma'am, bunot kayo. Bunot? Pwede, akyat. O, bunot kayo, ma'am. Ma'am, sige pakita. O, di ba? Tago natin. Palmas, sir. Para sa driver mo. O, isa pa. Ayan. Thank you, ma'am. Maraming salamat. At syempre, ito pa.
Sir Eric, baba ka yan. May mga pabati tayo. This Friday. Oh. Kung sino naman yung mga pabati natin. Ito pa. Ayan, sakto. Oh, happy birthday sa inyo. Sa mga nag-belated happy birthday. Sir, pangawak lang nito, kuya. Ayan. Dito tayo, kaya? Sir, ano oras kayo bumabiyahe? Mga alas 4, sir. Alas 4 ng madaling araw. sir. So, pang ilang biyahe na po ito? First trip, sir. First trip. Nag-almusal ka na rin, sir? Hindi pa. Oh, sakto. Bunot ka, sir. Dito, bunot. Sir, gaano ka nakatagal dito sa Valenzuela? Saan po, sir? Dito, sir. Gaano ka nakatagal bumabiyahe sa Valenzuela? Mga 4 years na po, sir. 4 years. So, sir, ito, bunot ka. Dahil 4 years na kami. Mahal mo, sir, sa'yo. Kahit maulan. Ayan, tago mo, sir. Sir, baka may gusto kong batiin din. Binabati ko po yung mga kasama ko, sir, sa Butchi po. Sir, Bonchi? BTS. BTS. Ayan, o yan. Gawin mo na kay sir. Ayan mo na natin mo yung biyahe. Back to studio. Sir, gawin. Maraming salamat, Tito Mondi Lopez. Sa aming pong pagbabalik, 13 anyo sa Dalagita, kinuyog ng 20 miyembro ng binansagang Sabunot Gang sa Taguig. Presyo ng bulaklak sa Dangwa bago ang undas, alamin. At sa Larga, kakamustahin natin si Laila, ang bentahan ng root crops ngayon sa farmers market sa QC. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Opang Gangnam Style. Pabalik po ang frontline sa umaga sa Good Morning, Kapatid. Pinagtulungang sabunutan at bugbugin ng 20 kabataan ang isang dalagita sa Taguig na pag-alamang initiation yan ng grupong kung tawagin ay Sabunot Gang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Nadaanan ng isang motorista ang mga kabataang ito na nagkakagulo sa kalsada sa Barangay North Signal sa Taguig City. Pinagsusuntok, pinagtatadya at sinabunutan ng grupo ng mga babaeng minor de edad ang isang dalagita. Nakaandusay na ang biktima at inaawat ng isang binatilyo ang mga nambugbog. Pero patuloy ang pananakit ng grupo. Nahatak din ang damit na pang-itaas ng biktima. Tigil niyo yan. Sinigawan na sila ng driver pero tuloy-tuloy pa rin. Ayon sa barangay, nasa 20 ang bumugbog sa biktima. Mga kasapi raw ng Sabunot Gang ang mga nambugbog. Ang biktima ay 13 anyos lamang at naglayas daw sa pamilya para sumama sa grupo. Initiation daw ang nangyari. Problema po namin sa curfew, sila po yung naka-curfew namin. So yung Sabunot Gang, sir, bago makapasa sa gang nila, sasabunutan nila yung sasali. Pag nakapasa po doon sa sabunot nilang lahat, pasado. Ang lola ng biktima naiyak nang mapanood ang viral video. Matagal na raw niyang problema ang apo dahil sa katigasan ng ulo. Umalis kasi po siya nung Monday ng tanghali po sa amin. Tapos po pumunta po sa mga kaibigan niya. Nabalitaan po namin na binugbog nga po siya ng mga kabataan din. Dinala po sa ospital, pinamedical po. Pagkatapos po, kanina lang po nakalabas. Tila naligaw raw ng landas ang apo ng mapabargada. Dati maayos naman po yan kasi lagi ko po yung naaano. Kaso nga lang po yung nagkaroon po ng kaibigan, ayun na po, yun ang nag-ano sa kanya Di namin makontrol na. Hiling ng lola, kupkupin muna ng DSWD ang dalagita at sana'y makabalik ulit sa pag-aaral. Pinatawag na ng barangay ang mga sangkot sa gulo, pati na ang kanilang mga magulang. Tutulungan din ng barangay ang biktima sa pagsasampa ng reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Samantala, patay sa babaeng judge matapos madisgrasya dahil sa sinakyang motorsiklo na minamaneo ng rider na walang lisensya sa Cebu. Dead on the spot naman ang motor taxi rider na nasagasaan ng van sa Lapu-Lapu City. Naasa frontline ng balita si Jana Roa ng News 5, Visayas. Sa makitid na kalsada ng Barangay Basak, Lapu-Lapu City, Cebu.
Kitang malapit ang magitgit ang wing van ng isang motorsiklong nasa kanang lane. Nang makalagpas ang wing van sa pakurbang daan, hindi nakita sa video pero nasagasaan pala ng wing van ang isang motorcycle taxi. Tumambad ang nakatumbang motorsiklo at nakabulagtang rider at backride. Huminto ang ilang motoristang kasunod. Agad namang rumisponde ang mga otoridad. Pero dead on the spot ang 42 anyos na rider na si Joey Dikdikan. Habang kritikal sa ospital ang kanyang angkas sa si Reggie Pernito, 33 years old. Ayon sa traffic enforcer, accident-prone ang lugar at parehas na mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Nasagasaan siya dahil hindi napansin ng kasunod niyang sasakyan, kaya natamaan ang ulo niya. Nakaburol na ang biktima. Meron niyang booking ba niya? Na-disgrasya man siya. Sakit juga ayo ang ihang kuan bitaw. Yung hitabo niya. Sakit yung sakita kay buutan di kaya na siya. Hindi na nagdemanda ang pamilya ng biktima sa kondisyong sasagutin ng kumpanya ng van driver ang gastos sa pagpapalibing. Nakatay naging tao, ilapag yung unya ng bayad. Para ang kanang gastuha para lubong rapubiya na mahipos ang maguguwang. Nya ila pa yung nanaon nga daghan pag requirement sa pangayoon. Sige, daghan pag hasul. Sakit juga yun, sir. Sa bayan naman ng Pinamungahan, patay rin ang babaeng judge na si Carmela Rosario Pasquin matapos mahulog sa inaangkasang motorsiklo. Papasok daw sa trabaho ang biktima nang masagi ng isa pang motorsiklo na minamaneho ng 19 years old na rider. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Napag-alaman namang walang lisensya ang nakabanggang rider. Sinampahan na siya ng mga pulis ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, Visayas! Posibleng tumaas ang presyo ng bulaklak habang papalapit ang undas. Live mula sa Dangwa sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Nina Ompauco. Nina, magkano na ba ang bentahan ng bulaklak dyan? Angela, magandang umaga at maulan na ngayong umaga dito sa Dangwa sa Maynila. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng bulaklak dito sa Dangwa sa Maynila. At na pwedeng i-display sa mga puntod ng yumao. At kung mapapansin nyo, wala pang masyadong mamimili dito dahil malayo pa at ilang linggo pa ang undas. Kabilang sa mga inaasahang mabenta sa undas ay ang Malaysian mums. Naglalaro yan mula sa 80 pesos hanggang 120 pesos. Ang carnation nasa 180 pesos kada bundle. Habang ang Authorium ay orchids naglalaro mula sa 250 pesos hanggang 300 pesos. Kung gusto nyo magpa-arrange ng mga bulaklak, nagkakahalaga yan ng 300 pesos hanggang 400 pesos. Depende yan sa laki at gagamitin bulaklak dito. Kahit sunod-sunod ang mga nagdaang bagyo, hindi gaanong apektado ang mga presyo ng bulaklak. Marami raw kasi ang nag-harvest tulad ng Malaysian mums na galing Baguio. Maraming supply kaya mas mula rin ito. Sabi ng mga nagtitinda rito, kung tataas man ang presyo sa susunod na linggo, baka 10 piso hanggang 20 pesos lang ang itaas nito. Pwede pa rin daw yan sa dami ng i-deliver na bulaklak sa susunod na araw. Angela, payo ng mga nagtitinda rito sa Dangwa sa Maynila, bilihin na yung mga nakabundle kaysa sa mga i-arrange pa lang dahil mas mahal ito at may dagdag presyo. At mas mura raw kasi ito kung magpapasadya pa, may dagdag bayad. Angela? Alright, maraming salamat, Nina Ompauco. Eto sa mga kapatid nating mamimili ngayong araw at sa weekend, tumaas ang presyo ng sibuyas, bawang at iba pang klase ng root crops. Kaya naman maagang lumarga si Laila sa Farmers Market sa QC para kamustahin yan. Laila, magkano ang itinaas ng mga bilihin dyan? Ay, nako, Inday Fatima, mas guwapa ka pa sa maayong aga. O, hindi ba? Good morning, kapatid! Happy weekend! Friday na! Uy, alam mo ba, Inday, wish you were here. I wish you were here. Ganon. Kasi nga, naglalaway na naman ako dito sa mga gulay na nakikita ko dito sa Farmers Market in Cubao. Pero ngayong araw, ang pag-usapan natin ay ang mga root crops. Kagaya nitong mga kamote, mga patatas, gabe, radish, at kung ano-ano pa. Kasi, tama ka, tumaas nga ang presyo ng luya, ng bawang, sibuyas, gano'n na rin ng patatas at ng, sinabi ko na ba sibuyas?
At saka, teka lang 5 yan eh. Patatas, kamote, sibuyas, bawang at luya. Ayun, hindi ba? Kamusta naman ang memorization natin? Parang grade school lang. Okay, sige, mag-rundown na tayo. Mamaya ikwento natin kung bakit tumaas, ano ang dahilan, okay? Ay, ang patatas, kamusta naman? Dati 80 pesos lang yan kada kilo. Ngayon, 120 hanggang 180 pesos kada kilo yan. Kaya medyo hindi tayo magmamash potato ngayon at tipid-tipid tayo sa paglalagay ng patatas sa ating mga nilagang baboy at baka. Ganoon na rin sa menudo. Hindi ba? Ang kamote naman, ayun, mapapakamot din kayo dahil tumaas ng 30 pesos yan, 120 pesos noon, 150 pesos kada kilo yan ngayon. Pagdating naman sa gabi, nako, tumaas din by 20 pesos dahil 80 pesos to 180 pesos kada kilo yan noon. Ngayon, nasa 100 hanggang 250 pesos kada kilo. Ang luya, 120 to 180 pesos noon. Ngayon, 200 hanggang 250 pesos yan kada kilo. Pagdating naman sa sibuyas, iyak ka talaga dahil 150 pesos yan noon. Tumaas by 30 pesos, nasa 120 hanggang 180 pesos kada kilo. Diyan naglalaro ang presyo ng sibuyas natin ngayon. Pagdating sa bawang, ganun din, nasa 30 pesos ang itinaas niyan mula sa dating 150 pesos kada kilo, ngayon 180 pesos kada kilo yan. Ang labanos na hindi kasi puti ng legs ko, baka yung sa'yo, Inday. 100 pesos yan kada kilo noon, ngayon 120 pesos na yan kada kilo. At pagdating naman sa carrots, parang hindi matutuwa si Bugs Bunny dito dahil tumaas siya by 50 pesos, 300. Tumaas ba or bumaba? 300 pesos siya noon. Bumaba pala. Matutuwa si Bugs Bunny. Sorry, napis tayo. Ayan 300 pesos kada kilo noon. Ngayon, 250 pesos na lang yan. Pagdating naman sa ube, ayun talaga. Kamusta naman yung mga ubing halaya at ube jam? Tipid-tipid muna tayo dahil 50 pesos ang itinaas niyan. Mula sa 150 pesos kada kilo, ngayon, 200 pesos kada kilo yan. Tanungin natin si Ma'am Josephine Hall, hindi half, kung hindi Hall, hindi ba? Tanungin natin si Josephine kung bakit. Ano ba dahilan? Bakit tumaas ni Josephine? Kasi dahil ma'am sa Baguio, pag umulan po kasi siya, konti lang po yung supply ng gulay, katulad po sa Baguio. Pag yung palagi pong umulan siya, yung mga gulay po siya nasisira. Natutunaw, yung term nila lagi, di ba? Oo. Kasi ang mga root crops natin na kinukuha madalas, Inday, ay galing sa highlands. So ito yung mga tinatawag na highland crops. Hindi ba? Katulad ng carrots, radish, di ba yan? Patatas. Tapos yung mga luya, ma'am, na maganong klaseng luya. Saan naman kinukuha yan? Baguio po yun, ma'am. Yun, Baguio or Benguet. So, yun yung dahilan kung bakit tumaas dahil sa klima. Pero, yung mga katulad ng ibang mga root crops ninyo, mga imported rin ba? May kumukuha rin ba kayo ng mga imported, Yes, ma'am. Katulad po ng broccoli, imported po siya. Kasi pag meron po kasi siyang Baguio, kaso madali po siyang malusaw. Oo, kasi nga, Kaya syempre. mas prefer po namin yung imported. Oo, sa biyahe rin minsan, natatagtag. Yes, So, po siya. paano yung imported? Parang mas matagtag yun. May aeroplano pa yun, di ba? Ano ba yung sikreto nila, no? Nasa storage po kasi yan. Ayun. Yun, actually, calling. Shout out po. Ayan, sa gobyerno. Mas maganda kung mas marami tayong cold storage facilities, hindi ba? Ang imported din po siya, ma'am, yung bawang. Yun po yung... Ito, ang bawang. Ito po, ma'am. Ang bawang. Oo, ang lalaki ng mga imported na bawang. Nanggagaling po ng China. Oo, ito yung mga galing ng China, pero yung mas maliliit na variety, yun ang galing ng Ilocos or ng Norte. Ayan, so yung bawang, sibuyas, at saka mostly bawang and sibuyas galing sa Norte. Pero also sa Nueva Ecija. San Jose, Nueva Ecija. San Jose, Nueva Ecija. O, di ba? Ang katabi ng San Jose, Nueva Ecija ay Bungabong, Nueva Ecija, kung saan mga white onions naman ang bida. Naku, Inday, mamalengke nga tayo minsan. May kasama pang trivia yan, no? Hindi ba? Thank you so much, Ate Josephine, sa iyong pagtutour sa dalawa mong tindahan. Napakang yaman, di ba? Magkabilaan, Helens and Helens. Hanapin niyo siya. Ano ba number? Baka pwedeng magpa-deliver. Ano, ma'am? Meron po kay ma'am. Meron kay ma'am. Ano number, ma'am? Ma'am, ano number?
Ay, ma'am, ano ko na lang po. Ang sulat na lang, isusulat. O, sige. Basta pumunta kayo dito sa stalls ng Helen's Stalls. Kasi dalawa talaga eh. O, ng Helen's dito sa Farmer's Market. Okay. Thank you, Ma'am Josephine. Inday Fatima! Meron akong joke para sa'yo. Okay. May joke. Sige. Siyempre, weekend na. Hindi dapat mawawala yan, di ba? Sige. Oo, kaya lang, hindi ko alam kung makaka-relate ka. Lalaban But I'm daw kami kilala ni mo Miss to. Angela. Sino ang favorite singer ng mga... Okay, ng mga root crops? Kilala mo rin? Sino? Si Manelyn Reynes. Alam mo ang reaction ni Miss Angela. Wait lang. Alam mo ba ang legs ni Inday ay patatas? Oh, Kasi maputito. Alam mo ba na kahit na si Manelyn Reynes ang favorite singer ng mga root crops, Bakit? ang favorite song naman nila ay Araw-gabi, Araw-gabi, tayo, dalawa. Oh. Nasira ang umaga nyo, uulan lalo, balik na sa inyo. Dagang salamat sa update. Laila. O, hindi na lang, i-gag show na tayo eh. Pasok naman yung joke ni Angela eh. Oras po natin, 6:20 na sa aming pagbabalik. Salin ng mga kongresista, hinihiling na i-post sa website ng Kamara. Higit 4 na bilyong pisong halaga ng substandard na inodoro at iba pang produkto winasak ng DTI. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Pailon at DJ Chacha. At sa luto na po, espesyal ang araw na ito dahil isi-share ni Inday Fatima ang kanyang special recipe na puso ng saging bola-bola. Parang nakaka-excite yun, ha? Excited ako. Niluluto ba ni Mama Snooki? Yes. Ay, wow. Later. Abangan yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy lamang po ang magtutak. Magbabalik pa ang inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang... Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Friday na, kaya naman po syempre, very special na recipe ang bibida namin sa inyo ngayong umaga. Bukod sa special ang recipe po na ito, special din ang bida ngayon sa ating kusina. Tuturuan niya tayo magluto ng puso ng saging bola-bola ni Inday Fatima. Dahil alam mo na, confused ako dun sa branding ng pagkain natin. May puso siya, pero bola-bola lang. Binubola ka rin pala. Oo. Ikaw ba, Inday, ay nabigyan ka na ng puso pero bola-bola lang? Binigyan ng puso at totoong totoo. Ang kakasaya naman pala. May masaya ang puso naman. Okay! Sorry, Alvin Puna left the group. Lalong Tito Mondi left the group. Okay, eto. Dahil ano yung mga ingredients natin? Yes, ito Mama Dems, binibenta to ni Mama sa tindahan niya din. 5 pesos each kasi 5 bola. pesos also, Oo. okay. So ito banana blossom or puso ng saging, then seasoning mix. Ayan na, po. okay na yan. Tapos meron ding salt, garlic, onion, at all-purpose flour, tsaka egg. So super simple lang din na dish Mama Dems. Okay. So yan, tas etong puso ng saging, ito po, ayan, puso ng saging. Ito po ay, ano siya, Mama Dims, yung inano ng asin, pinigaan ng asin. Pinigaan ng asin. Okay. Para Na may water? Opo, para mawala yung dagta, tsaka yung pakla ng puso ng okay. saging. Paano ginagawa yon? So, ibig sabihin, hiniwa Opo, ng pinong-pino yung puso ng saging. Hinaluan muna ng asin. Asin. Gano'ng karaming asin? Medyo mga 1/4 cup siguro ng asin. Oh, Mama madami Dims. kailangan. Opo. Tapos tubig, tapos ipiga-pigain mo siya. hanggang sa ma-drain siya. Does that also because it adds flavor also? Pangtanggal talaga siya ng dagta? Oo, ng dagta. Tsaka pakla. Mapakla kasi itong saging, puso ng Galing, saging. magandang tip yan, ha? Yes, Okay, opo. nice. So, tinanggal yung water, ganito na yung itsura. Yes, na-drain na siya. So, Okay. haluin lang din siya, Mama Dims. Ayan, bawang. Luna, kinakabahan ako Hindi. Ayan, sige, lagay natin. Ayan. Oo. Ayan, nanonood si Mama. Make Mama proud. Make Mama proud. Ayan. Ako na. Sige.
Ano pang ilalagay? Tapos ito, sibuyas din po. Okay, so bawang, ginadgad lang ito, parang mince. Yes. Okay, tapos sibuyas. Yung sibuyas na to, nakikita ko, may puti, merong red. Ganun ba? Pero Pwede sa, any? sa probinsya, walang masyadong mahal kasi yung puti na Puti. sibuyas. Yes, totoo yan. Oo, Okay. so Totoo yan. more on Oo. ano lang. I think ilipat na natin dito. Mas Ayun, malaki sige kasi po. to, no? Okay. Okay, kasi si Mama Mau ang Magbibilog. Mambobola. Sana nga ganon. Oo. Ay, talaga. Tapos pampalasa lang po, Mama Dims, tsaka yung itlog po. Okay, lagyan muna natin to na. Ikaw yan pagtimplahan, Ako to, Mama. ako. Kasi pag ako yan, mapapaalat. Siguro yung salt, wag na masyado kasi nga, na ano na siya may sa asin na rin kasi talaga yung ano natin. Lagyan natin ng konting paminta. Tsaka sa probinsya sa amin, Mama Dims, yung puso Pwede mo ng nang saging, simulan nakukuha lang sa backyard bito, Mama Yes. Dims, sa ano lang, tugkaran namin, ginakuha lang, Sa nakatanim. gilid Oo. lang. Pero sa inyo naman yung bakuran? Oo, sa amin. Hindi talaga. Kasi di ba meron yung parang, Papaalam lang Papaalam. pwede na. Okay. Ayan, seasoning. Okay. Tapos mix. Itlog lang Tapos po, tsaka- itlog. Okay. Itlog and I'll break Ako na. Sige, Mama. Kasi magano ka pa eh. Sayang wala si Andre para i-break yung egg sa ano. Oo, hayaan mo lang siya. Hayaan mo muna siyang manahimik dun sa gilid. Parang pag sinasabi mong maingay yung Andre. Uy, hindi ko sinabi yan. Ang sinabi ko, manahimik muna siya. Okay. Tapos saluin mo muna. Ikamay na lang to, Mama. Pwede na yon? Pwede. Gaganunin ko. Kamayan mo na talaga. Kasi lalagyan natin ng harina. Yan, paghahalo Okay. mo na. Let's do it. Oo. Ayan. So, kailangan talagang maisuot siya or masiksik sa every Yes, kasi yung itlog ay yung binder. Yes, So, oo, kasama-sama opo. siya. No? para magdikit-dikit pag binola siya. Yes. Okay, lagyan ko na. Pag binola yung puso Sige, ng Mao. saging. Oh. Hindi yung tao. Uy, pa-weekend na, pwedeng gawin to ng mga Yes. kapatid Correct. natin ngayong weekend. Ang sarap. At healthy. It's a healthy dish. Oo, meatless. Meatless. Para sa mga senior citizen natin, ng mga kapatid. At saka alam mong maganda talaga sa puno ng saging, halos lahat ng parte niya nagagamit. Totoo, Di yan, ba? Mama Dims. Yung dahon. Pangkain. Oo, Kayo ba Pangkamayan. nakakapagluto kayo sa inyo na yung dahon, yun ang inilalagay sa kunwari, mantika, dahon na ginupit, tapos doon nilalagay itlog para pag hinango, nakalagay na siya. Pwede yun. Isda, Mama Dims, Yun. paksiw. Oo, Tapos ilagay tapos lang dun sa... bangat, no? Tara! Ako ang naisip ko nga, Mama, yung mga bibingka, di ba doon Pwede, nilalagay? opo. Yes, At dahil minsan din. magpapasko na nga po, parang 62 days ba or 61 days ang bilang natin. Mga ganon, malapit na. Diba? Uy, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakatutok po sa atin, sa ating mga social media platforms. Salamat po sa Oo, inyo. nakakatuwa. Sa pagpapanood. Yung pwede rin kayo magpadala din ng inyong mga recipe. Pwede yan. Kagaya Baka pwede din nating natin ma-feature, no, Pwede, dito, Mama. oo. Bibida natin ang inyong mga recipes I think kailangan pa ng harina kasi. para mas, para buo. mabola. Mabola. Kasi kailangan siya. Saka kailangan ba medyo thick yung texture niya? Yeah. Okay. Kailangan talaga. Parang mag-shape Mag-shape meatballs. siya. Oo, kailangan. Okay. Ayan. Sige. Para so, siyang may dough. Tama. Dapat ganun. Okay. Medyo lang siya, nadikit. Eto ba pag naluto, Inday, merong pwede itong isawsaw sa mga sweet and sour Yes, sauce, ketchup, Ay, opo. ang sarap! Sweet chili. Sweet Ayan, chili. go. Sweet chili, ang sarap nun. Sige, bigay ko muna sa'yo. Nagkaano siya, nagdidikit. Ayan. Uy, excited na ako. I hope yung mga bata din, tingin mo magustuhan ito ng mga bata? Yes, Ating ka na to, opo, ha? kasi parang... Dating ka na na. Para siyang para siyang giniling pero meatless. Meat, Para yes. yung mga Healthy. para siyang mga meatballs ang dating niya, no? Ayan. Ayan, okay. Alright. Ayan. Ayan. Okay, so hanggang sa mawala lang yung puti. Opo. Ayan. Para ikaw ay makapagbola na. Magbola Ako magbola na. Magbola na kayo ng Ayan. mga ninyo. Ayan. Okay, sige. Pwede na? Sige, Ma'am. Dudukot Kuha ka lang na muna ako. ng Okay. tapos Gano'ng bilugin. kalaki, Inday? Ayan, Huwag masyado. parang meatballs. Ah, ganyan. Opo, It's okay. perfect na po yan. Tapos Pwede na irorolyo. ibenta ng 5 pesos. Ito. Opo, ganun kamura. Yun lang dumidikit lang siya sa gloves, pero baka pag sa'yo, hindi pa Dahil ito, gusto mo nito. Ayan, Para sige. para makabilog. Ayun. Pwede na yan. Oh, teamwork eh. Teamwork makes the Ano dream ka lang, work. ha? Okay. Ayan ka. Yun.
Ayun. Ayan. Okay. Next one. Makigit. Ayan. Hindi ko na masyado inaano Akin kasi. na, dito na lang. Yes, yes. Okay. Ayan. So, prituhin lang hanggang maging golden brown. Golden brown. Golden. Pero kasi, since ang technically, ang niluluto mo lang dyan ay yung itlog at saka Opo, yung yung harina. Pag ganyan, ilang minutes, Inday, mo siya i-deep fry? Depende. Oo. Sa init ng Oo. So, titignan mo na lang. Opo. Kumbaga, Pag golden tatansyahin brown mo na na. lang. Okay. Tapos yung iba nilalagyan din ng tuna, Mama Dims. Ay, Kung gusto pwede. ng haluan ng tuna konti. Pwede yun. Okay yun na. Tuna para may konting fish. Si Mama Chicks ko siya. Sana nga, nandito si Mama Chiki, makakakain siya sana ngayon. Teka, bilugin ko lang ng yan. Bango? Ang bango. Ikutin ko. Ayan. Excited na ako. Gutom pa Yan, naman din sarap. ako ngayong umaga. Muntik nang maging... Muntik na maging bilog. Mahirap kasi malagkit eh. Hindi marunong Okay naman mambola si Aga. Ay, gusto ko Pasensya na. yan. Wala talaga akong Ako talaga yung friend mo, hindi mo gustong isasama. Okay, ayan. Uy, pakita natin. Ayan. Dahil Ayan. ganito yung Nagpa-form naman na. Hindi, tsaka ayan siya. Maganda siyang tignan, sa totoo lang Ayan, tignan mo. Direk ka. Ay, Ganda. Ay, ang ganda. Diba? Oo, at habang tinutuloy ni Inday Fatima ang kanyang recipe na straight from Jensan pa, ang puso ng saging bola-bola. Balitaan po muna tayo kasama si Manong Ted and DJ Chacha. Ito na. Good morning. Good morning, Good morning Manong! po. Good Good morning DJ po. Cha! Good morning naman sa ating mga mistisa dyan sa Good Dubai. Ang gaganda naman talaga. Good morning! Mas lalong nakakaganda ng umaga. Ano daw ang niluluto nyo, sabi ni Manong Dahil. Ted? Ito po ay puso ng saging na binola-bola. O, di ba? Ganon. Di ba nakita mo yung contradiction, DJ Cha, Manong Ted? Ng saging na binobola-bola. Tsaka parang may hugot si Fatima nung sinabi May niya. diin. Hindi May diin. Ito ulam ng mga may angst sa buhay. Yes. Yun na. Oo. Tayo Gusto kasi... mo ba matikman? Oh, sige, Mars. Kasi tuloy. di ba DJ Cha, tayo parang everyday na lang tayong binobola-bola. Ay, naku po, may hugot din si Ma'am? Dimples. Ganitong nakalagay sa t-shirt ko, managot kurakot. Bago pala, alam mo, pwede na kayo magkaroon ng merchandise line. May clothing line na kayo dyan ni Maraming Manong Ted. bibili niyan. The Manong Ted and DJ Chacha Merch. clothing line merch. Ganon. O sige, yung sa inyo ay tinatahi na. Oo, Tinatahi pa, Manong Ted. Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Tinatahi na. Kaso yata nawala ng kuryente. Kaya hindi na tuloy. So baka today, hopefully today, maihahatid na sa inyo, ha? Basta yung kami ating- dito, wag ka mag-alala, Manong Ted. Itutuloy natin ang project dito. Dito na itutuloy ang project. I mean, ang recipe. At hindi nasusunog Hindi to. natin susunugin. Yes. Oo. Nakakaloka. Sige. Salamat na marami sa inyo at aabangan namin ha, ang iyong patesting dyan sa iniluluto at ikamusta mo kami dito sa aking inaanak na hindi ko makita ngayon. Tulog po, tulog. Ay, Ayun na po, tulog. nagpapahinga. Naka-break si Andre. Namamahinga na po. Sige. Nauna sa undas. Sige. Salamat na marami sa inyo. Thank you. Thank you so much, guys. Mga kapatid, sa oras na alas 6:42 po ng magandang Friday morning. Maganda nga po dahil, ay, salamat po. Ala na hong bagyo. Bagamat may mga pakulam po manaka-nakapabugso-bugso. Ito nga po News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PHTV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po, si Zarina Guevara. At sa ating pong pangunahing balita, tuloy po ang pre-trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon nga po sa naging hatol ng ICC pre-trial chamber, ibinasura nito ang hamon ng kampo ni Duterte kaugnay po ng jurisdiksyon ng korte sa kasong crimes against humanity dahil nga sa war on drugs. Paliwanag nila, sinimulan daw po ng ICC prosecutor ang preliminary examination noong Pebrero ng 2018 kung kailan bahagi pa rin ng ICC ang Pilipinas.
Giit po ng International Court, may jurisdiction daw po o sako pa rin nila ang mga kaso noong pong miyembro pa ng ICC ang Pilipinas. Sinasabi daw po ng pretrial chamber na kanilang ikinokonsidera na may koneksyon ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC sa pagbubukas nila ng investigasyon sa drug war. Sa ngayon po ay wala pang petsa para po sa confirmation of charges na mga pagdinig sa kaso nga po ng dating Pangulo. Inihintay pang resolusyon sa pagiging fit to stand trial ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinampahan po ng reklamong graft at malversation of public funds ang DPWH Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects dyan po sa La Union at sa Davao Occidental. 8 opisyales ang DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga diskaya ang inirereklamo sa maanumalyang ghost projects. 12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan ng Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos na substandard at hindi pa tapos na flood control projects. Person of interest ng ombudsman sa proyekto sa La Union, si Benguet Representative Eric Yap, na may-ari daw ng Silver Wolves. Nagsilbi ring dating chairman ng House Appropriations Committee, si Eric Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. Hihilingin ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pa namang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ay tumanggap di umano ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga diskaya. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa daw magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Ang mga impormasyong yan makatutulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hiniling po naman ng DPWH sa NBI na magsagawa ng background check sa 14 na matataas na appointed officials ng kagawaran para makita kung konektado ba ang mga ito sa mga kontratista. Kabilang po sa pinapa-background check ni Secretary Vince Dizon ang 8 undersecretary at 6 na assistant secretary ng kanya pong kagawaran. Ayon pa rin po kay Dizon, ito bahagi ng kanila pong mangakong reforma sa ahensya. Matatandaan pong inakusahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang ilang opisyal ng DPWH na umano'y sangkot raw sa mga contractors, bagay na itinatanggi noong pa man ni Dizon. Sa iba pang balita, hihilingin naman ni Ombudsman Boying Remulla na sibakin o hihilingin sana ni Ombudsman Boying Remulla na sibakin si Senator Joel Villanueva kaugnay ito ng 2008 pork barrel case. Pero hindi na po yan mangyayari dahil sikreto raw itong na-dismiss ni dating Ombudsman Samuel Martires. Matatanda ang pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales si Senator Joel Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong taong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos daw magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihang magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa sana mismo ang maghahatid ng request kay dating o kay Senate President Tito Soto para maipatupad ang dismissal order. Pero pumalag agad si Villanueva. Sabay giit na harassment daw ito at naglabag pa ng mga resibo. Sa inilabas niyang dokumento, nakasaad na binasura na pala noon ni Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Kaya si Remulla binawi na ang plano na pagpapasibak sa senador. Nagulat daw siya nang malamang binaliktad ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise, secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Yan nga po ang tinig ni Ombudsman Boying Remulla. Alas 6:47 po ang ating tamang oras ngayon. Nga pala, kahapon dapat maglabas ng desisyon ng Sandigan Bayan doon sa isa pang pork barrel fund scam case, no? Kahapon dapat sa kanilang schedule, walang naibalita. Naging secret din kaya?
Samantala po naman, bubuhayin po naman daw muli sa Kamara ang komiting tututok sa SALN ng mga kongresista. Una nga po sinabi ni House Speaker Bogie D na nirerepaso nila ang guidelines sa paglalabas ng mga SALN ng mga mambabatas. Ayon kay D, bubuhayin daw po ang SALN Review and Compliance Committee sa Kamara at nagtalaga ng mga miyembro ang House Speaker para sa naturang komite. Mungkahin naman po ng ilang pong mga kongresista bakit daw po hindi ilagay sa website ng Kamara ang mga SALN ng congressman. Sa pamamagitan nito ay mas magiging madali at mabilis daw ang sinasabing pag-access ng publiko sa mga SALN na ito. Ilang pang balita agad-agad sa aming pagbabalik. Sa ating mga balita po naman sa lalawigan. Patay po ang babaeng judge matapos mahulog sa sinasakyang motorsiklo sa pinagmungahan sa Cebu. Base nga sa investigasyon, nakaangkas sa motorsiklo ang biktima ng mangyaring disgrasya. Papasok sa trabaho nang masagi po sila ng isa pang motorsiklo na minamaneho ng 19 na taong gulang na rider. Dinala naman sa ospital ang biktima pero naideklarang dead on arrival. Napag-alaman namang walang lisensyang nakabanggang rider. Sinampahan na siya ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Sugatan po naman ng isang driver matapos pong pagbabarilin ng isang kontraktor sa Ormoc City sa Leyte. At ayon sa Ormoc City Police, nagtatrabaho po ang biktima para sa anak ng sospek. Dati na po raw sinabihan ng sospek ang driver na huwag pupunta sa bahay niya nang walang paalam. Pero nagpunta raw sa bahay ang driver para po kunin ang mga gamit ng kanyang boss. Sinitaho naman ng suspect ang naturang biktima pero sumagot daw ng pabalang kaya ito'y binaril. Maharap po ang suspect sa mga reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nahanap naman po ang bangkay ng mag-asawang senior citizen na natabunan sa pagguho ng Davao Bukidnon Road sa Quezon, Bukidnon. Sabado nang matabunan ng mga biktima habang sakay ng kanilang tricycle. Tumagal po ng 5 araw ang search and retrieval operation. Natagalan ng operasyon dahil sa delikadong sitwasyon sa lugar. Hindi kaagad nakapagpadala ng mga heavy equipment. Tumulong din ang ilang K9 units sa paghahanap. Nasa kanilang pamilya na ang bangkay ng mga namatay na senior citizen. 3 ang sugatan matapos nga pong araruhin naman ng truck ang 10 sasakyan sa Pulumulok, South Cotabato. Sa video nga po'y kita pa kung paano kinaladkad ng truck ang tricycle. Sa di kalayuan, nakatigil po sa gitna ng kalsada ang ilang pang tricycle na nauna pong nadamay sa karambola. At ayon sa investigasyon, galing po sa bayan ng Norala ang naturang truck at patungo sana sa Jensan para maghatid po ng dry goods nang mawalan na naman ng preno. Nagkaaregluhan po naman ang driver ng truck at ang mga biktima. 3 namang magkakaanak ang patay matapos masalpok ng truck ang sinasakyan na tricycle. Diyan naman po sa Pulumulok, South Cotabato. Base sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang truck na may kargang pinya. Doon na nito nasa pulang tricycle na nasa kabilang linya. Isinugod pa sa ospital ang 3 biktima pero namatay rin kalaunan. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na sasampahan po ng kaukulang reklamo. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, sumampa po sa 5.2 billion pesos ang halaga umano ng mga assets na pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Bakit pang-consumer kalakalan ito? Kasama po rito ang mga pina-freeze na fund ng mga personal at real estate properties daw po na pagmamay-ari ng mga individual o mga kumpanyang sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon po, hinihintay pa rin daw po ng AMLAC ang pagsusumite ng ilang pang mga bank accounts at valuation ng ilang pang mga properties na nasa 6 na freeze orders. Hindi ho naman pinangalanan ng AMLAC ang mga individual o kumpanya na sakop po ng freeze order. Pero kasama daw po dito ang ilang mga dating opisyal ng DPWH, mga contractors at mga kasabwat sa maanumalyang flood control project. Napag-alamang galing sa China ang lahat ng nakumpiskang puslit na produktong pag-agrikultura. Yan po ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan. Sa panayam ng programang ito, sinabi ni Pangilinan na natuklasan na nilang hindi fit for human consumption o hindi naligtas kainin ng tao ang mga pinuslit na produkto. Binabad lamang daw ito sa formalin pagdating sa Pilipinas at saka ibebenta sa merkado. Nauna nang sinabi ni Pangilinan sa pagdinig sa Senado na posibleng may nakikipagsabwatan ng mga opisyales at negosyante ng Pilipinas sa mga sindikato sa China. Makikipag-ugnayan daw ang Senado sa Ombudsman kung anong maaaring gawin para matugunan ito, lalo't wala pang nakukulong sa kabila ng 12 ng kaso ng agricultural smuggling na naiulat nitong nakaraang 4 na taon.
127 cases of smuggling involving billions of pesos in the last 4 years. At sa awa ng Diyos, 4 lang ang nasampahan ng kaso. At dun sa 4, walang financier na nakakulong. At kausap natin ng DOJ, 90% nung 127 cases na hindi na isampa dahil yung BOC hindi binigay yung mga testimonya, yung mga documentary evidence. Yan nga po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan. At yan nga po ang sakit ngayon ng ulo ngayon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ito pong sindikato sa loob ng aduana. Nagdaos po naman ng pilot testing ng panibago pong digital loan system ang credit at financing arm ng DA. Layon daw po nitong ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC na padaliin at bilisan ang pag-utang ng mga magbubukid sa gobyerno. Lagpas 800 mga magbubukid raw ang sumali sa pilot testing ng Agri Credit e-Portal 2 o ACE Portal sa 2 bayan ng Negros Oriental. Higit 350 magbubukid naman na nakautang daw ng kabuang halaga na 16.8 million pesos para sa halos 500 hektarya ng palayan. Handa naman ang NAIA para sa buhos ng mga pasahero sa papalapit po na undas. Aabot sa 1.35 milyon ang mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa paliparan sa undas. Sa inspeksyon ng DOTR sa NAIA Terminal 3, nakitang may mga bago ng check-in kiosk, self-bag drop counters at bagong mga kainan. May mga self-check-in kiosk na rin daw kung saan po pwedeng direkta ng mag-print ang mga pasahero ng boarding pass at bag tags. Samantala sa iba pang balita, Sinira po naman ng DTI ang higit na 4.6 milyong pisong halaga ng produktong substandard at wala pong sertifikasyon. Bilang pagunita daw po sa Consumer Welfare Month, nagbasag ang mga opisyal ng mga nakumpiskang sanitary ceramic ware gaya ng mga inidoro. Sinira daw po ng DTI ang mga steel bars din na napag-alamang hindi papasa sa kanila pong safety standards. Sabi po ng DTI, maliit na bahagi lamang daw ito ng mga nakumpiskang substandard na produkto na posible daw hong magdulot ng peligro sa mga consumers at maging banta sa integridad ng ating infrastruktura. Tanong, saan nanggaling yung mga produktong yan? Sagot, abay muling ipinuslit sa aduana. At yan po'y mga made in China. Yan na! Oh, nagbabalik po tayo dito sa Good Morning Kapatid. Maraming salamat Manong Ted and DJ Chacha. Ito na nga po ang ating puso ng saging bola-bola ala Inday Fatima. Oh, ang budget natin, 125 pesos, 15 pieces na yan. At libre pa nga yan kung hindi pa natin sinagulan ng mga harina. Kasi kinuha lang yan sa bakuran natin. Dito sa Mandaluyong may puso na sa ating. Okay, ito sa mga kapatid po natin. Titikman na natin to. At let's go dahil naka-fasting ako. Mamaya ako titikman yan. Sige. Game. Ayan, may sweet Kayo muna, chili kayo sauce muna. din, mga kapatid, para sa pang Si Maui ang nagbola niyan. Kaya nga hindi siya bilog eh. Kaya hindi siya bilog. Sayang, sayang muntik na. Uy, bakit naman siya lang ang tumitikit? Muntik na maging, I want. muntik na maging bola. Kaya nga eh. Kamusta? Ang sarap, crispy yan. Sarap, healthy, ang healthy. Mama Snooki, ikaw ba nagturo kay Inday nito? Yan ang masaya pag ang nanay mo nagluluto. Kasi nasasanay ka, hindi ka natatakot sa kusina. Kaya ko itong kainin araw-araw. Kaya pala si Kaya pala si Morissette. Kinakabahan na si Mama James. Kaya si Morissette yung singer. Favorite niya ito kainin. Bakit? Saging ka na. Ay, nako! Alam mo, seriously! Alam mo, mula ngayon talaga, hindi na ako nasuseryoso kay Angela. Akala ko kasi yung, saging ka na lang, saging ka na lang. Alam mo, pag kayong inihirog mo, hindi maayos makitungo sa'yo, Si Doc. sana naging saging ka na lang. Hindi mo si Doc. Ay, Doc! Una mo si Doc. May kinakain na doon na saging. Literal na saging. Saging. Pakita mo yung saging, Doc. Ang sarap. Pwede rin, maging burger patty. Inday, may question ako. Yes, Pwede bang i-air fry din to? O hindi? Pwede. Feeling ko, yes. Okay. Anything naman, mas healthy yun. Tsaka, baka mas maging bilog. Wow.
Eto akin to. Naliawag kayo magulo. Akin to. Eto akin to, ha? Oh my Iuwi ko God, yan ang kasi sarap. ang kain ko mamaya pa. Para kayong explain ko lang, para kayong nag-meatballs without the meat. Ganun yung lasa niya. So, Sobrang anong sarap. tawag doon? Eh, di meatless meatballs. Meatless balls. Balls lang. Meatless ball. Pero ang sarap. Panalo, Inday. Congrats. The best. Day, thank you, Day. Dagang salamat. Day. Dagang salamat. Sa mga kapatid po nating nanonood ngayon na mahilig magluto dyan, chance nyo na pong i-flex ang inyong specialty. Mag-comment lamang po or private message nyo sa ating Good Morning Kapatid Facebook page para sa inyong special recipe. Bibida po namin kayo at ang inyong recipe dito sa aming kusina. Go, send nyo na po yan. Oo. Abangan po mamaya mga kapatid sa ating frontline sa umaga, lalaking 6 na taong nagtago dahil sa kasong rape, arestado sa Quezon City. At sa Spotlight on, turning feelings into songs. Kilig vibes ang ihatid sa atin ng A4A. Sa health check, pag-uusapan natin ang nauuso online na facial mask brush at kung safe ba ito sa balat. Marami pa tayo papag-good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Ang daan para sa kaligtasan. Kapabahay, opisina o sasakyan, dapat po always ready. Maghanda ng go bag, isang emergency bag na naglalaman ng ilang pangunahin nating pangangailangan. Ang dapat na laman, tubig, ready-to-eat food, flashlight at baterya, whistle, first aid kit at mahalagang dokumento. Maaari rin itong i-personalize. Kaya naman mga kapatid, dapat lagi kang handa. Ibabalik mo ang frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. Arestado ang isang lalaking 6 na taong nagtago dahil sa kasong rape. Pero giit ng suspect, karelasyon umano niya ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Karapatan mo, manahimik o magsawalang libo. Lahat ng sasabihin mo ay pwede namin gamitin laban sa'yo. Sa pinagtatrabahuhan niyang construction site sa Quezon City, nagtapos ang 6 na taong pagtatago ng lalaking ito. Number 1 most wanted ng Eastwood Police Station ang suspect na may kasong rape sa Naval Biliran. 2019 nang kasuhan ng lalaki ng 19 anyos na babaeng biktima. Lumabas naman ng arrest warrant makalipas ng ilang taon. Pero nakalayo na ang suspect kaya hindi kaagad nahuli. Nung kinasuhan daw siya, umalis na siya sa Biliran. At pumunta na siya dito, nakipagtrabaho na sa mga construction companies. Ang mga construction kasi walang hinihinging police clearance. Itinanggi naman ng suspect ang akusasyon. May relasyon naman sila ng biktima at nagkaanak pa. Nag-uusap naman po kami ng babae, pero kung parang lang yan po kasi parang sinakyan lang po ng politika yan eh. Ano ibig sabihin? Yung parang pinilit lang po ang babae na kasuhan pa po ako. Kasi? Gano'n na, magjowa naman kami po eh. Nasa kustodiya ng Eastwood Police Station ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa aming pong pagbabalik sa health check, safe nga ba sa skin ang nauusong online na facial mask brush? Usapang exfoliation tayo mamaya kasama si Doc Richard. At mamaya naman po sa Spotlight on, jamming session tayo kasama ang A4A. Huwag kayong aalis mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Ngayong buwan ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang International Coffee Month. Bukod sa paggunita sa masarap na inuming nagbibigay sigla sa atin araw-araw, isa na rin itong pagkakataon na mabigyang pugay ang masisipag na mga Pilipinong nagtatanim at nagpoproseso ng ating lokal na kape. Basically here, we celebrate yung hope and yung commitment
ng Nescafe na pagpatuloy to support the Philippine coffee farming industry. So sa Tasa ng Pag-asa, makikita dito sa One Ayala, yung exhibit namin wherein we bring yung experience of coffee farming at para makita ng ating mga consumers ano ba yung hirap, ano ba yung pagod na dinadaanan ng ating mga coffee farmers para lang makapag-inom tayo ng good quality cup of coffee. Isa sa mga highlight ng event, ang pamamahagi ng 10 million worth of educational grant sa mga bagong henerasyon ng mga mag-aaral at nagpapatuloy ng legasiya ng pagtatanim at pagpapaunlad ng coffee farming sa bansa. Isa itong magandang sustainability program na mas lalong magpapalakas ng industriya ng kape na sariling atin. In every cup of Nescafe that you choose, you are also helping the Filipino coffee farmers and their livelihood as well. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Usong-uso nga po ngayon sa social media ang facial mask brush. Isang beauty tool na ginagamit para mas malinis at mas epektibong skincare routine daw. Marami pa nga sa mga sumusubok nito, ginamit ito bilang exfoliator. Yes, Mommy Dibs, nakikita ko rin yan online. Pero mga kapatid, marami nga rin na nagpapatunay na nakakatulong daw ito para mabawasan ang oily skin, acne, dark spots at blackheads. Ako, Dok, ito na nga, simulan na natin. Kasi alam mo naman, marami mga viral ngayon, hindi lang Yes. sakit, no? Oo, sobra. Kung hindi, pati yung mga ginagamit natin, whether it is products sa skincare or serbisyo, iba-iba ang mga nagva-viral online. Ano nga ba ang pangunahing gamit ng isang facial mask brush at paano ba ito naiiba kumpara dun sa ibang mga exfoliation tools? Yes, Mommy Dibs, gaya naman sinabi mo, sobrang viral talaga ng mga ito ngayon. Marami siyang makikita mo yan sa TikTok o kahit sa ang social media pa. Ito na nga, ang facial mask brush, Mommy Dibs, ito ay ginagamit upang pantay na ipahid ang mga mask ng clay mask, peel-off mask, hydrating mask. So yung mga layunin talaga nito, ayan, so para mas pantay yung application and of course, para mas hygienic. Kasi kesa gamitin mo yung kamay mo, pwede mong gamitin yung mask brush applicator. Oo. Pero Doc, totoo ba yung mga claims natin online na nakakabawas daw ito ng oil sa ating skin, acne, nakakabawas din daw, blackheads, ang pag-incorporate ng facial mask brush sa ating paghihilamos sa ating mukha? Ayan. So, ang paggamit kasi ng facial mask brush, Mommy Dims, or kahit anong applicator para sa face mask, maaari itong makatulong para sa ating skincare routine. Pero, hindi ito isang miracle tool. Kasi marami nagsasabi, ay, gagamitin ko ito, mawawala na yung acne ko, ganyan-ganyan. Automatic. Hindi po yun automatic. Hindi po siya automatic na makakabawas ng oily skin, acne, blackheads. Kung yun lang yung gagawin natin. Okay, sa iyong pananaw as a dermatologist, no, and you work a lot with skin, work a lot with different kinds of new developments pagdating sa parte ng medical na treatments natin, no? Ligtas ba na gamitin natin ang facial mask brush, regular skincare routine? Ibig sabihin, everyday pwede ba yun gamitin? Ayan, ligtas naman siya, Mommy Dims. Ligtas itong gamitin bilang bahagi ng ating regular skincare routine. Ang importante lang talaga, dapat ito ay malinis, hindi siya abrasive, hindi rin, at ginagamit lamang para, hindi rin siya pwedeng gamitin sa exfoliation. Exfoliation meaning parang yung para yung magbalat, napipil. yes. Hindi pwedeng gamitin yung facial mask brush for that sole purpose. Oo. So, kumbaga parang pag-application lang ng mask, ng mga gentle ganyan cleansers, lang. ganun, pwede mo siyang gamitin. Ano bang maaaring maging epekto nito kung madalas mong gagamitin ang facial mask brush para mag-exfoliate? Kasi as you said, hindi siya dapat ginagamit. But if you were to use it, ano yung mga pwedeng mangyari? Ayan, so magkakaroon ng skin barrier damage, pwedeng magkaroon ng microtrauma doon sa ating balat, pwede din magkaroon ng hyperpigmentation o yung tinatawag natin na pangingitim. And syempre, kapag very sensitive yung skin mo, pwedeng maging red, magkaroon ng pamumula, and inflammation. I think ako gets ko yan, no? Kasi pwede yun na parang kakapapil mo, exfoliate. Ang nangyayari, Doc, ay parang may mga maliliit na nagbabalat. At kapag lumabas ka, nagpa-araw ka, yung mga maliliit, yun yung mangingitim. Yes, diba? tama. Kasi exposed siya, Oo. correct?
Kasi sensitive yung skin mo kapag nagpa-peel ka eh. So kapag naarawan ka, may tendency ma-absorb niya yung UV rays, iitim na yan. At because pag ginamit mo siya as exfoliator, hindi mo masyadong kita kung alin yung part na nag-peel, hindi mo papansinin. Yes, yes. Until makita mo na lang parang may pekas-pekas na. Yun. Okay. Kasi syempre gusto ko lang ilagay dun sa ganong klase ng konteksto dahil baka mamaya hindi nila nagigets sa, hindi, wala naman eh. Hindi naman nakikita, parang di mo naman nakita nagbabalat. Pero yung maliliit na pagbabalat na yun, pwede yun, di ba, Doc, Yes, na Mommy D. harmful. Oo, totoo yan. Oo. Paano ba gamitin ng tama ang facial mask brush para maiwasan ang skin irritation? Ayan, para sa tamang paggamit ng facial mask brush. Pero perfect kasi may dala tayo. Oo. Meron tayong dalang... Can I hold yes, it? ito yun. Okay, medyo mabigat siya. Tapos, very aesthetic looking siya kasi, beige, di ba? Or greige ang tawag. Ito, parang, I would assume, ito yung pang Applicator mask. din yan. Oo, Pero parang meron ganun. doon siya Pero mga parang pabilog-bilog. Tapos ito parang brush talaga. So, it's made of silicone. Ito, Doc. So, eto, pwede mong gamitin yung mga gentle cleansers, tapos dito mo siya ilalagay. Pero syempre, bago nyo po gamitin, kailangan linisin muna. Bago at paano pagkatapos. linisin? You can just wash it with soap. Yung regular soap, okay na siya. Tapos, so, kunwari, babasain mo siya, tapos lalagyan mo siya ng gentle cleanser. Gamitin mo lamang na... Huwag toothpaste ang ilalagay nyo, ha? Huwag nyo pong gamitin ng toothpaste at hindi po siya wag, toothbrush. hindi. So, ilalagay nyo lamang po siya dito. Tapos, light pressure lang. So, huwag masyadong diinan. Tapos, pwedeng circular. Tapos, pwede ring pataas para medyo ma-lift naman yung skin mo. Pwede yun, Mommy Dims. Pero, syempre, iiwasan po natin yung mga sensitive areas. Pag napansin nyo medyo red, mapula, huwag nyo na pong gamitan ng ganito, okay? Kasi baka ma-irritate o kaya lalo po kayong magkaroon ng sugat. Dok, totoo ba na mas nakakatulong or mas effective ang mga skincare products natin kapag ginamitan mo ng ating brush? Ayan. So, pwede yun, Mommy Dims. Yung, gaya nga ng sinabi natin kanina, kapag gumamit tayo ng facial mask brush, pwede itong makatulong sa skincare routine pero hindi siya miracle tool para mawala yung mga oily skin, acne, or blackheads. Huwag namang isinaalang-alang nyo na po ang inyong balat dyan. Doon ang ano niya. Pero yung statement kanina, bahagyang totoo po ito. Pero may mga limitasyon, Mommy Dims. Nakakatulong ng hindi direkta sa mas magandang absorption ng mga skincare products dahil una, tinatanggal nito yung mga dead skin cells natin. Lalo na yung mga nasa ibabaw ng balat, pinapabuti rin ito ang microcirculation at kapag mas malinis ang balat, ibig sabihin mas mauhusay na penetration ng products. That's right. Okay. Pero mga kapatid, may paalala lang din po tayo, no? Hindi naman po masamang sumubok ng mga produktong nakikita natin online, pero mas mainam pa rin po na magtanong tayo sa mga eksperto kung ligtas ba itong gamitin para po maiwasan natin ang mas malalang komplikasyon sa ating balat. I guess lalong-lalo na, Doc, kapag kayo po ay merong mga ina-address na skin disease or skin, ang tawag dito, Mga disorders. Disorders. Kasi baka mamaya, meron pala kayong something tapos gagamit kayo niyan, hindi pala Hindi siya pwede. advisable. Kasi what if, kunwari, sabihin mo na lang, for lack of a better example, ay an-an or anything na pwedeng kumalat. O pag meron ka tapos ginawa mo sa buong mukha mo yan, could be na maikalat mo siya. Nagigigil kasi yung iba, akala nila okay, ganun. Pero kakalat talaga yun. Pinapantay ata sa guasya to, Doc, eh, no? Doc, maraming salamat. Actually, you know what? I'm so tempted to buy and really try it for myself. But always, everything in moderation. Yes. Wag gigil. Doc, maraming salamat. Sa amin pong pagbabalik, Spotlight On tayo kasama ang A for A. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Bakit wala ka pa? Saan na ba pupunta? Saan ba maghihintay? Hanggang kailan nga kaya? Kahit ilang beses na kahit ilang subok na ayoko nang maghintay nang hinahanap tayo. Hinahanap mo rin ba ko? Umaasa lang ba ko sa wala? Hinahanap
Kailang ikot na, pangilang ulit ba ako bang nawawala? Kahit ilang beses na, kahit ilang subok na, kahit ilang tulog na, kahit ewan, ayoko na bumitaw, wala nang isisigaw, ayoko nang maghintay ng maghintay. Tinahana raw tayo, tinahana mo rin ba ako? Umaaksa ng pako sa wala, wala, wala. Tinahana raw tayo, tinahana mo rin ba ako? Umaaksa ng pako sa wala, wala, wala. Live na live! A for A! June and Kyla! Good morning mga kapatid! Good morning! Alam mo ba habang pinapanood ko kayong dalawa, nandun ako kasama ko si A&A, Angela and Angge. Sabi ko talaga, alam mo, some people are really born cute, no? Oh. Kayo yung dalawa. Cute nila, Ang no? sobra. Grabing cute. Sobra. Together and as individuals. Kasi Yes, pinapanood ko kayo, super. sabi ko, grabe naman. And alam mo ngayon, kapag artist ka, it's not only the sound, but Oh. also the vibe you bring. Yes. Chemistry. Sobrang gaan. Bati kayo, June, Kyla, sa ating mga manonood ngayong umaga ko. Hello, sa viewers! Thank you sa family and friends. Hello! Oh, di ba? Nasa TV kami. Di ba cute? Okay, turning feelings into songs. Kwentuhan tayo. Ano ba yung story behind this at kung kailan nyo ito nagsimula? Yung A for A po. Yes. Actually, ano po kasi talaga kami. Ngayon, married couple. Married po. na. 2 years, no? 2 years married. 2 years. Since 2013 pa kayo, di ba? 2014. 14 Oh, kita mo, updated ako. nyo doon. Kanino? Ako po talaga ang dakilang makitest dito. Pero go ahead, okay. Nag-meet po kami ng college. Kasi siya music major. Ako naman po, broadcast journalist. Ay! So, ayun po, parang ako yung nagsusulat siya sa music. Okay, let's talk about yung song na kinanta nyo na very catchy, Tinadhana. Oo, galing. So nice. Susunod nun. This is about looking for the Tulong. one, di ba? At alam ko naman kayo yung the one ng isa't isa. Was this written for each other or was it for somebody else, for other people to... Meron naman kung for somebody else. No, let me clarify. Sabi ko na nga ba. Ibig ko sabihin, meron ba kayong friend na may nahanap na the one, tapos sinulat mo para sa friends nyo? Ganun ba? Well, actually, may friends nga talaga Yon, kami. oh. Na hindi connected, hindi para sa amin. So, para sama. Ano siya, desperately looking for the one. Medyo frustrated siya, pero still hopeful rin siya sa sitwasyon niya na mahanap pa rin niya yung the one. Yun ang sa pinakamasarap sa pagmamahal, yung yearning. Yes, Oo. it's a yearning. Kasi parang pag nakuha mo na yung the one, ay, ito yun, alagaan ko to. Kasi hindi mo naman, di ka aabot dun sa feeling na I will take care of this kung hindi mo inasam-asam. Yes. Diba? Okay. Ay, okay. Okay. Alam mo, June, Kyla, A for A. Actually, mas siya si June. Oo, June and Kyla. June and Kyla. Hindi sila na mag-a-adjust para sa'yo, Dre. Ay, pero yung tanong mo nga kanina, kapatid. Teka lang, ano yung next after Tinadhana? Kasi alam kong you both create songs, write songs. So what's the next? Ano pa mga pwede natin and promote natin social media accounts natin? Thank you po. Actually, yung next po namin, meron kaming palabas na music video for the first time in 7 years. Tapos, may i-release po kaming new song this December. So, sobrang excited po kami doon. Please follow us on our socials. That's at A for A page. Okay, eto lagi namin rin tinatanong, meron ba kayong mga dream collab? Yan! Uy, kinilig si Kai. Alam niya meron kayong dream collab. Sino? Actually, pangatlong call out ko na kay Sir Monty from Mayonnaise. Yes, please. Malapit ako mag-ano. Monty from Mayonnaise! Joke lang, alam ko yung Monty spinner natin eh. Pero Monty Mayonnaise. Mayonnaise. Maganda. Oy, paging, And kind of paging. sounds. The sound is Yes. actually super Catchy, bagay. catchy. I see the Diba, influence. Sir Monty? Yes. Yun, sana matuloy yan. Monty, Oo, tuloy. guys, A for A. tanda agad. Oo, collab lang. TikTok, do your job. Okay. Diba? Do your thing. Let's go. Sir Again. Monty of Mayonnaise. Yes, sir. Maraming salamat. June and Kai, thank you so much. A for A. At sa aming pong pagbabalik, eto ang tanong, mananalo kaya ulit
ang Team Boys laban sa Girls. Siyempre! Sa usapang pabilisan at paramihan. Abangan po yan mamaya sa Palarong Pampasaya. Kaya wag po kayong alis mga kapatid dahil tuloy-tuloy lang napakasayang umaga sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Hey, Frey! Junan Kalang! Thank you! At nakasigalan po next week ang manager para sa ating Beautiful Friday! Okay! Try mo yan! Oh, Pasko na! Sabay kayo, no? Okay, tuloy-tuloy lang sa mag-spread ng good vibes, kapatid! At para sa ating kids, more fun pa tayo dahil susunod na ang Little Princess Sarah at Dog of Laughter! Tumutong pa rin sa mga Red One Days! Kita-kits pa rin tayo